Sabi ng tatay ko, isa daw sa pinaka-effective na way para malagpasan at ma-improve mo kung ano ka ngayon ay i-challenge mo daw ng i-challenge yung sarili mo. Kaya naman, para mag-improve sa ginagawa kong ito, itatry kong i-challenge yung sarili ko sa pinakamalayong biyaheng gagawin ko sa talang buhay ko. Gamit ang aking motorsiklo. Ako si Von at hayaan niyong isama namin kayo sa aming Baguio City Journey. Going through changes, but it's easier with you. 11 PM kami umalis ng Bataan. Walang ganong sasakyan kaya masarap din palang bumiyahe ng gantong oras, no? Solo mo yung daan, malamig yung panahon, chill lang yung ride. May kasama pala kami sa biyahe na to, sila Omar at si Lulu. Mas safe din kasi bumiyahe ng may kasama para just in case of emergency, may aalala at susuporta sa'yo. And hey, mas madami, mas masaya, di ba? Pagdating namin ng Pampanga, sumalubong sa amin ang makikislap at makukulay na parol na nakasabit sa daan. Kilala ang Pampanga sa paggawa ng dekalidad at world-class na parol, pero iba pa rin pala yung feeling pag sa gabi mo nakita ang mga ito. Around 2 AM nung marating namin ang tulay na nagdudugtong sa Pampanga at Tarlac. Hudyat ito sa pagpasok sa pinakamahabang probinsya na dadaanan mo papuntang Baguio City. Mula Bamban, Capas, Tarlac City, Gerona, Paniqui, Moncada at San Manuel. Kaya mahaba-habang biyahe to. Kaya dapat chill lang yung biyahe. Habang nasa biyahe, may nadaanan kami McDonald's sa daan kaya napagpasyahan naming magkape muna at magpahinga sandali para hindi kami antukin sa biyahe at makapag-unat-unat na rin. Medyo maliwanag na nung marating namin ang paanan ng Baguio. Tumagal kami sa biyahe dahil kinailangan naming dumaan ng Marcos Highway. Sarado kasi yung Quezon Road. Dito, nagsimula na naming maramdaman ang lamig ng panahon. Napakaganda din ng tanawin dahil para kaming sinasalubong ng pag-angat ng araw.
Touchdown Baguio. Sobrang haba ng biyahe pero so far okay naman. So, umalis kami ng 10 p.m. Sarado yung Cannon Road. Tinake namin yung Marcos Highway. So, dumating kami dito mga 6 or 7. Yan. Okay. Problema pa, merong coding system dito sa Baguio. And tapat. Coding yung motor ko ngayong araw. So, hindi kami pwede sa downtown. Dito muna kami. Inakit muna siguro kami sa transient mamaya. Sobrang malas. Bawi na lang tayo mamayang gabi or bukas. Update ko kayo mamaya. When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober, and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity of coming over and letting go of it all. Please move close to me. You love differently. Gaya nga ng sinabi ko, may coding system dito sa Baguio at nagkataon na coding ako ng araw na to kaya wala kaming choice kundi magstay muna sa taas na bahagi ng Baguio at wag munang pumunta ng downtown. You said it was At the last time. napagpasya namin na magstay muna sa Camp John Hay kasi medyo safe dito. And nagutom sila kaya kumain muna kami. Tara, kain tayo. Love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let. Okay, mag-interview tayo sa mga kasama natin ngayon. Ang mga naglalakasan at nagseseksiyan natin kasama. Okay, Lulu. Anong masasabi mo anong takeaway mo sa biyahe natin? Sa 7 hours na biyahe natin ngayon? Okay naman. Kaya. Tapos, pagdating dito sa Baguio, parang sobrang lamig. Nakatanggal ng pagod. Ganon. Okay, nice answer. Ikaw, Omar, anong masasabi mo sa biyahe natin na 7 hours? Wala pa tayo tulog. Dapat sabihin niya, ayaw ko. Totoo, pagod. Ang laki mo. Pagod na masaya. Ba't tayo mo to? Hindi naman dapat gagawin talaga. Parang ano lang siya, katuwaan mo siya ng birthday mo tapos nangyayari. Ganun talaga. Ikaw, ano masasabi mo? Sabi mo hindi yan to. First time mo ba dito? Akin na yung 200. Hindi, dito sa lugar na to. Hindi. Ay, dito ako. Wala ka ng barya? Magpasalamat ka naman sa mga nangungutsin. Ay. Salamat ka. Pero ko yun. Anong bibili natin pa sa lubong, Christmas? Strawberry jam, Strawberry ketchup. peanut butter, peanut brittle. Ano pa ba? Anong masasabi mo at Yung magnet, ano yun? Ref holder? ref magnet. Red magnet. Tama 'di ba? Ref Oo, magnet. tama, ref magnet. Ang ganda ng panahon sa Baguio, ano? Alam mo yung mainit pero hindi masakit. Hindi mo naalala yung mga Punta pala tayo yung nagtatato. Ay, kay Gusto mo? Kay Iwang Od. Go! Go kami dun. Lalak. Pwede naman. Kaso yung motor, walang maparkingan. Ang dami natin dala eh. Hindi, tsaka sa akit ka ng bundok. Akit ka, magte-trek ka dun eh. Saka walang problema, lakad. Gusto ko na lakad. Ako lang dito sa kasama.
Dahil nga coding ko ngayon at hindi naman kami pwedeng gumala-gala sa downtown, nagpasya kami na pumunta na lang muna sa transient house namin at magpahinga. Sa totoo lang, nakabuti pa nga ito kasi halos 7 oras din yung binahe namin mula Bataan kaya siguradong antok na itong mga kasama ko. Ay. Hi. Plastic mo. Okay. Ano oras na? Time check 9. Na night market kami. Medyo tinanghali kami ng gising. Tinanghali ginabi ng gising. So, yun. Sobrang pagod siguro. Papakita na lang namin kung gaano karami yung tao and ano yung mga paninda dun siguro. Ayun. Mabilis lang. Ayan. Hi. Plastic. Okay. Ano? Here's the view of our Transient. Mahal, parang hindi ko kaya to. Oo. Hi! Ano masasabi mo sa ating first night? Eto sobrang lamig. Parang naka 16 degree Celsius ng aircon. So, tingnan natin yung view. Ang ganda ng view dito. Tsaka may nagbabonfire dito. Oh. Pagdating namin sa Harrison Road, kung nasan yung night market, bumulaga sa amin ng napakaraming tao. Well, expected ko na to kasi magpapasko at ganitong panahon talaga dumadagsa yung mga bisita. Hirap din kaming kumuha ng parking sa totoo lang. Buti na lang, hindi ganun kahigpit kasi pwede kang pumarada kahit sa tabi-tabi. Welcome to Paris! Masaya rito, hindi ako pagpapawisan eh. Kahit anong lakad yung gawin natin eh. Hindi siya nakakakaga. Tsaka hindi nag-iinit yung ulo mo madalas eh. Meron talaga parking dito, dapat magaling ka. Ayun pala, mas safe dito mag-park. Ayun pala, mas safe dito mag-park. Oh, mas safe mag-park. Safe naman pala rito eh. Mas safe dito mag-park.
Dami tao. Siya muna yung bida sa gabing to. Pagbigyan na natin. Sobrang dami pa ng tao, so habang nag-aantay mag cool down, kakain muna kami. Okay ba na, magsalita ka. Saan tayo kakain? Anong gusto mo kainin? Ang malaking tanong, anong kakainin natin? Hindi tayo mag-iwan. Gusto maghiwa-hiwalay. Sinabi rin niya ng ex ko. Oh, additional. Tingnan mo nga. Bayad na lang man. Teka lang. Pati mangga nga mga. Tsaka mangga daw, boss. Ilan? Mangga. Isa lang po. I-take out ko pa. Ano ilalagay? Alamang. 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 Armang. They don't call it. Ah, ganun ba? Pahalagay din po sa plastic. Ay, awid na. I-take out ko sa bike. Tingnan manong. 50. May sangay. Masamot na style. Kaya magkano sa Hangga 5 Balot! Piso ka ba? Meron pa. 500. Pwede na daw? 275. Balot, ganon. Dapat choose tayo. Bait naman ni Christmas. Magmas ka. Itong pang... Dito ka. Sumama ako dito kasi ko pipili. Balot. Tapos yung... Kamusta? Tatagaw yan. Ako na. Kanina pa. Saan ko na? Ano, solve? Ha? Solve? I'm so busy. Pagkatapos namin kumain, madami pa ring tao sa night market pero hindi na sing dami nung tao kanina pagdating namin kaya nagpasya na kami na magtingin-tingin. Madaming bagay ang mabibili dito, kagaya ng branded na sapatos, jacket, pantalon, damit, at madami pang iba. Pero ang binabalik-balikan talaga ni Chris Marito is yung authentic na kumot at sweater galing Baguio. Ewan ko ba, pero pag tumatanda na siguro, ganito na yung mga trip sa buhay. Pupunta kami ng Session Road. Sa Session Road na tayo. Session Road na po kami. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa Day 1 ng Baguio City Journey namin ni Chrisma. Marami pa rin nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung perfect time para bumiyahe. Well, hindi pa rin nagbago yung sagot ko dyan. Lahat ng time ay perfect kung perfect ang kasama. Ako si Mon at ito ang aking guide. Hanggang sa muli mga ka-road trip. Ingat.